Hi and hello to everyone. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Of course, gusto ko rin pong batiin ng big shoutout lahat po ng ating mga kayeye, katropa at ka-59. Sa ngayon ay pagtutuon ng pansin natin ay malalim na eksplanasyon ng General Order number 8. At ilang episodes na lang ay makukumpleto at matatapos na natin ang 11 General Orders. By the way, ako po pala ang inyong lingkod, si Papa Dudes, also known as Kuya Manong, ang inyong educator, vlogger at information servant. Let me welcome you to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung sakaling bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po paki-click ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago, updated at press vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order Number 8 for Security Guard states, to sound or call the alarm in case of fire or disorder. Ang pangkalatang kautusang pangwalo para sa mga security guard ay nagsasaad upang magpatunog o tumawag sa alarma kung sakaling magkaroon ng sunog o kaguluhan. This order is critical for ensuring the safety of individuals and property in emergencies. Here's a detailed breakdown. Ang kautusan na ito ay kritikal para sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga individual at ari-arian sa mga emergency. Narito ang isang detalyadong pagkasunod-sunod. Purpose of the order. Layunin ng kautusan. The main goal of this order is to ensure that security guards take immediate action to alert others in the event of a fire or any disorderly situation. Promptly sounding the alarm can help prevent injuries, protect property, and facilitate a quick response from emergency services. Ang pangunahing layunin ng kautusang ito ay upang matiyak na ang mga security guard ay gagawa ng agarang aksyon upang alertuhan ang iba kung sakaling magkaroon ng sunog o anumang hindi maayos na sitwasyon. Ang kaagad na pagpapatunog ng alarma ay makakatulong na maiwasan ang mga pinsala, protektahan ang ari-arian at mapadali ang mabilis na pagtugon mula sa mga serbisyong pang-emergency. Responsibilities. Mga pangunahing pananagutan. Number 1. Recognizing emergencies. Pang-una, pagkilala sa mga emergency. Guards must be vigilant and able to identify signs of fire, such as smoke or flames, or disorder, like fights, disturbances, or threats. Recognizing these situations quickly is essential for an effective response. Ang mga gwardya ay dapat maging mapagpantay at marunong tumukoy ng mga palatandaan ng sunog tulad ng usok o apoy o kawalang ayos tulad ng mga away, kaguluhan o pagbabanta. Ang mabilis na pagkilala sa mga sitwasyong ito ay mahalaga para sa isang epektibong tugon. Number 2. Sounding the alarm. Pangalawa, pagpapatunog ng alarma. Upon confirming a fire or disorder, guards are responsible for activating the alarm system or calling for help. This may involve using a fire alarm system, a two-way radio, or a phone to alert the appropriate authorities.
Sa pagkumpirma ng sunog o kaguluhan, responsibilidad ng mga gwardya na pagganahin ng sistema ng alarma o tumawag para sa tulong. Maaaring kabilang dito ang paggamit ng fire alarm system, two-way na radyo o telepono para alertuhan ang mga naangkop na awtoridad. Number 3. Communicating clearly. Pangatlo, malinaw na pakikipag-usap. When sounding the alarm, guards should communicate clearly and concisely about the nature of the emergency, its location, and any other relevant details. This information is crucial for ensuring a swift response from emergency personnel. Kapag nagpapatunog ng alarma, ang mga gwardya ay dapat makipag-usap ng malinaw at maigsi tungkol sa likas na katangian ng emergency, lokasyon nito at anumang iba pang nauugnay na mga detalye. Ang impormasyong ito ay mahalaga para sa pagtiyak ng mabilis na pagtugon mula sa mga tauhan ng emergency. Importance of the order. Kahalagahan ng kautusan. This order is important for several reasons. Life safety. Promptly sounding the alarm can save lives by alerting individuals to evacuate the area and seek safety. Mahalaga ang kautusan na ito para sa ilang kadahilanan. Kaligtasan sa buhay. Ang kaagad na pagpapatunog ng alarma ay makakapagligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng pag-aalerto sa mga individual na lumikas sa lugar at umanap ng kaligtasan. Preventing damage, early detection and reporting of fires can minimize damage to property and assets, as emergency services can respond more quickly. Pag-iwas sa pinsala. Ang maagang pagtuklas at pag-uulat ng mga sunog ay maaaring mabawasan ang pinsala sa ari-arian at mga mahalagang bagay dahil ang mga serbisyong pang-emergency ay maaaring tumugon ng mas mabilis. Maintaining order. In cases of disorder, sounding the alarm can help restore order by alerting security personnel and law enforcement, who can then take appropriate action. Pagpapanatili ng kaayusan. Sa mga kaso ng kaguluhan, ang pagpapatunog ng alarma ay makakatulong sa pagpapanumbalik ng kaayusan sa pamamagitan ng pag-alerto sa mga tauhan ng seguridad at tagapagpatupad ng batas na maaaring gumawa ng naangkop na aksyon. Training and techniques. Pagsasanay at mga pamamaraan. To effectively comply with this order, security guards should receive training in emergency response protocols, understanding the specific procedures for sounding alarms and what steps to follow in various emergency situations. Upang epektibong makasunod sa kautusang ito, dapat ang mga security guard ay makatanggap ng pagsasanay sa mga protocol sa pagtugon sa emergency, pag-unawa sa mga partikular na pamamaraan para sa pagtunog ng mga alarma, at kung anong mga hakbang ang dapat sundin sa iba't ibang sitwasyong pang-emergency. Communication skills. Developing clear communication techniques to convey information effectively when reporting incidents. Mga kasanayan sa komunikasyon. Pagbuo ng malinaw na mga diskarte sa komunikasyon upang maihatid ang impormasyon ng epektibo kapag nag-uulat ng mga insidente. Situational awareness. Training to enhance their ability to recognize potential emergencies quickly and accurately.
kamalayan sa sitwasyon, pagsasanay upang pahusayin ang kanilang kakayahang makilala ang mga potensyal na emergency ng mabilis at tumpak. Now, let us discuss about the summary. Atin nang talakayin ang buod ng paksa. In summary, General Order Number 8 emphasizes the importance of sounding or calling the alarm in case of fire and disorder. By taking immediate action in emergencies, security guards play a vital role in protecting lives, preventing damage, and maintaining safety within their assigned areas. Sa kabuuan, binibigyan diin ng pangkalahatang kautosang pangwalo ang kahalagahan ng pagpapatunog o pagtawag ng alarma kung sakaling magkaroon ng sunog at kaguluhan. Sa pamamagitan ng agarang pagkilos sa mga emergency, ang mga security guard ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga buhay, pag-iwas sa pinsala at pagpapanatili ng kaligtasan sa loob ng kanilang mga nakatalagang lugar. Okidoki, dito na nagtatapos ang ating aralin o talakayan tungkol sa General Order Number 8 na nagsasaad sa English ng to sound or call the alarm in case of fire or disorder. At abangan po ninyo ang kasunod, siyempre ang General Order Number 9. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing, ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. God bless everyone. Bye-bye, babu!